Kaibigan, welcome back. Sana naririnig niyo ako. Ang gamit ko ngayong microphone ay yung akin nasa yung neckband ko. Madali lang to. Ang dala ko ay tape, marker, at may pen ako. Natatandaan niyo to. Nag-upload ako. Pinakita ko sa inyo kung gaano ito. Ito yung aking bagong camera, yung DJI Osmo Action Pro 5. At nagkaroon ng problema nung una kong tape, nung una kong video tinetest ko lang ay okay na. Dinala ko sa desktop at inattempt kong i-transfer yung file. Na-transfer ko yung file maliban sa isa. Bukod tanging isa, 8 gigabytes ang laki niya. At sabi daw masyado daw malaki. Ang ginawa ko, nilipat ko ng destination. Ginawa kong sa ibang destination kung saan siya ma-store. Ginawa ko yung cut and copy, di ba? Para ma-delete siya doon sa original na kanyang original kung saan file siya talaga nandoon. Doon sa camera, may internal. Itong camera kasing nakuha ko, hindi kailangan ng separate memory space, memory card. Meron siyang internal, kaya yun isa sa mga nagustuhan ko, pero hindi limitado doon. Kaya ako nagustuhan siya. Naglilipat siya biglang for half an hour. Nung kinuha ko, mainit siya. Yung napakainit talaga niya. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung safely remove ba ang tawag doon, di ba? Hindi ayaw, kaya shutdown ko na yung buong yung desktop. At doon ko safely natanggal yung nung na-shutdown yung computer. Doon ko safely natanggal siya. Ang na-notice ko nung mainit siya, una kong instantly ginawa, tinanggal ko yung camera, lahat. Tapos medyo maligamgam na siya. At pinower up ko ulit. Pinower up ko, nagpa-flash yung kanyang big screen, 'di ba, yung lente, tapos yung likod noon yung kanyang screen. Nagpa-flash. Sabi ko, that's odd. Maybe mainit lang. Nakailang attempt ako, siguro 5 attempt during madaling araw na yun Pero sinihintay ko ng 2 hours na malamig. Talagang malamig na, ganun pa rin. Sinubukan ko ibang mga batteries, ganun pa rin resulta. Kaya nag-decide ako na, okay. And natawag na ako sa either DJI, yung company mismo directly, or kung saan ko nakuha sa Amazon. And I know magandang parang Costco, madali ang saulian sa Amazon. At kinabukasan, tinry ko, ganun pa rin. Pagkalagay ng battery, hindi pa pina-power up. Nagpa-flash yung white screen. White screen siya on and off. About siguro every 10 seconds or every 5 seconds. Depende sa pagkakataon na in-insert mo siya. Nag-decide na ako isoli yun. Tumawag ako sa Amazon muna at from there, hopefully mag-guide nila ako kung sa kanila or hey, that's not us sa DJI. Pero yung Amazon, sabi nila na ang kailan daw nilang gawin ay hindi na ako tinanong kung ano nangyari. Ako nga nagsasabi sa kanila they're not interested. Sinabi lang nila na okay, kung gusto nyo ay we can do refund. Refund meaning isoli mo yung buong package, assuming na lahat kompleto at wala syempre obviously na damage na neglect or user error. Okay. At kung wala kang box, itapon mo na, which very fortunate. Nagkikip ako ng box, even yung mga stickers at plastic nila, even yung mga manual nandito pa rin, pati yung sticker. Kaya yun ang ginawa ko. Pero nung last week yun, took 2 days
during the weekend, just out of curiosity, nilagay ko yung battery. At wala nang problema. Wala nang problema. Lahat wala nang flashing. Normal, kung ano yung normal na gamit yung yung expected yung sa action camera. Normal. Ngayon, nagdalawang isip ako, it took me another day para isipin ko papadala ko. Pero ngayong araw na to, Tuesday, nag-decide ako na ipadala na since alam ko na nagkaroon ng problema in the beginning. Although wala na akong makitang symptoms nun uli. I decided na, you know what? I'll just return it. Kaya, yun nga, once na matanggap daw nila to in good shape and everything, I don't know what really exactly that means. Hopefully, wala mag-claim na may nawawala or nasira during the arrival, di ba? Or I think you can assure that by adding an insurance. Make sure na they receive the package all well and good, in good condition. Let me worry about that mamaya. Pupunta ako dun. Once na matanggap nila to, they will give me a refund. Tinanong nila kung credit card or yung gift, yung Amazon card. Wala akong clue. Ayun. I just said, okay, yung Amazon card na lang. So, bibigyan ako sa amount of, I paid sa papel, $625, pero I'll get $740. Kasi daw yung mga taxes and maybe, obviously, mga taxes. Kaya, yun ang kwento, yun ang gagawin ko. Ito siya. Naayos ko na. Papakita ko ulit sa inyo. Ito yung information. Ito yung pinrint out ko yung in-email nila ako ng print out instructions at mga address. Ito na yun. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi may address dito containing our address. So, ito siya. Ito yung parehong-pareho. Ito pa yung plastic. Hindi ko na buti kaya another maybe something to consider kapag may ganito kayong regalo or bibilhin, lalo pat napakamahal, ay make sure na wag niyo muna itapon yung mga kung ano yung it came with the product, di ba? Just to make sure. Pero sabi lang kung naitapon ka naman daw hindi daw issue yun. Ilagay mo na sa kahon na maayos. Make sure na tama yung packaging. Kaya here you go. At dinocument ko na ito, nilagay ko yung picture para alam ko yung inilagay ko, di ba? Bukod sa video ko nang naipakita sa inyo. Ayan. Naglagay din ako nito para hindi siya kakalog-kalog. It's just a simple box. Tapos you just stick that and yung label dito. And sabi nila kailangan daw nito kung meron kang lithium battery. Meron na nito Kaya lalagay ko na rin to anyway dito sa kabilang side. Again, kakausapin ko yung nila na ako ng tape din. Kaya yun, mukhang ang pinakamabilis daw nila kung matatanggap nila ito 2 weeks na sa akin uli yung panibago kong DJI Osmo Action 5 Pro. At same deal, it's in a package tinatawag na adventure combo, which kasama na yung mga pinakita ko sa inyo yung mga rod at extra batteries and all that good stuff. Yun lang, update ko. And sana 2 weeks ang pinakang mabilis. 1 buwan ang pinakamatagal. Kaya hopefully umabot pa ng Pasko. I'm not in a hurry kasi nag-enjoy ako just sa gamit ko ngayon. Gamit ko yung nire-record ko ngayon, yung Samsung S24 Ultra ko, and I'm still learning kung paano ko gamitin. Kaya ako napapansin sa mga past videos ko, may magandang quality, may audio kind of like not so good as the last 2 videos. Kaya I'm still learning. I think ang pinakamagandang audio nito ay yung Rode ko, pero nagcha-chop siya. Second is itong aking neckband, pero masyadong mataas yung kanyang yung matinis, may pagkamatinis kaya hindi ko alam if I have to go choose between I'll say the Rode, yung Rode ang kukunin ko between the two kaysa dito. Ito yung talaga for my podcasting. Pag nakikinig ako ng podcast, I love listening to my favorite podcaster tulad ni
Malawig na, no? Okay, hanggang dito lang. Tapusin ko na muna to at kita muli tayo. Kaibigan, dito sa Ontario, wala pa rin kaming snow. And sana sa mga kaibigan ko, sa mga kababayan ko dyan, sa kabilang bahagi ng Canada, I hope na tama na kasuotan ninyo at kondisyon ng inyong sakyan. I'll be uploading more videos about how to prep, how to maintain your car. At syempre, mga kasuotan natin sa winter. At kung ano-ano pa. Pero abangan ninyo yan. Ito yung resibo at yun yung address. Tapos na, binalot lang nila. Okay? At yun lang. Thank you very much, guys. You have a good one. Bye. Ang bilis. Ganun lang. Kaya sa UPS ko lang dinala. Nilagay ko lang yung pinilit out kong information. And that's it. Nilagay lang nila sa plastic. At okay na. Hopefully in 2 weeks makukuha na uli yung camera at ma-enjoy na natin yung ating action camera. Hanggang sa muli kaibigan, padayon.